Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga ka-review natin na Zaldico bumaliktad. Nako, President Marcos nagalit na, hugas kamay na. House Speaker na bulabog na yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin pasadahan ang video ito, unahin po muna natin na ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin po natin si President Bongbong Marcos Jr. Nagalit na si President Bongbong Marcos Jr. Ito mga kababayan, panoorin po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. I'm getting very angry. It's what's happening. Hindi naman. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Opo. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Ito, dito ako na no? Para kasing bata dito si President Bongbong Marcos Jr. na nagbabalita o nagsusumbong sa atin. Wala silang nagawa. Sinong presidente? Diba? Sino po? Kanino pong administrasyon ngayon? Patapusin muna natin bago natin birahin to. So, yes. Sir? Sir? If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan, at saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang... Jerry, anong nararamdaman? So yan mga kabayan, ano pong inyong masasabi dyan sa pagsusumbong ni President Bongbong Marcos? Galit na daw siya. Galit na si President Bongbong Marcos Jr. Pero ganito ba ang galit? Kapag galit ka kasi mga kabayan, tatanggalin mo, sisibakin mo agad kung sino mang opisyal ng gobyerno ang connected dyan sa project na yan. Bakit hanggang ngayon mga kabayan, nandyan pa rin po itong si Secretary Manuel Bunuan ng DPWH, di ba? Kaya naisip ko, baka naghuhugas kamay lang ito si President Bongbong Marcos Jr. dito po sa mga flood control projects nito, di ba? Isipin niyo mga kabayan, this is the job of executive na po ito, no? Kaya nga may mga secretary siya for execution, di ba? Executive na po ito Pag natrabaho na ito, hindi na po ito trabaho ng legislative. Di ba? Trabaho na po ito ng presidente to check kung napupunta ba talaga ang kaban ng bayan sa dapat paglagyan nito. Nasa executive na po ang problema, hindi po nasa legislative, no? Kaya sino bang pinuno ng executive department or branch ng ating gobyerno? Di ba si President Bongbong Marcos Jr.? Tapos ngayon, parang nagsusumbong siya sa taong bayan, tingnan nyo ito, 55 million, wala man lang nagawa. Ano ngayon? Sino ang mapaparusahan dyan? Di ba? Sibakin nyo na kung sinong dapat sibakin para man lang makabawi ang taong bayan. Di ba? Kasi hanggat nandyan po ang taong iyan, no? Hanggat nandyan po ang taong yan sa kanyang departamento, malamang sa malamang, mangyayari pa rin po ang mga ganitong bagay. Bakit? Hindi po natatakot itong mga contractors sa kanya or even sa iyo, President Bongbong Marcos Jr. Hindi po sila natatakot na gumawa ng kalokohan. Bakit noong nakaraang administrasyon, napakadami po ng proyekto pero wala tayong mababalitaan na walang ginawa, walang trinabaho. Diba? Walang ghost project mga kabayan. At hindi pa panay utang yun hindi pa panay utang. Kayo ngayon panay utang, wala pang proyekto, ginagago pa kayo ng inyong mga tauhan. Diba? Totoo naman
Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, si Senator Win Gatchalian, nako binalaan, may babala sa DPWH. Sabi niya po dito, we're sending a signal that we're very serious and that DPWH should not repeat the same mistake. Nagbabala si Senator Win Gatchalian na maaari nilang i-realign ang 2026 funding para sa flood control project. Ay ba, dapat tanggalin na lang yan ng Department of Public Works and Highways kung hindi may paliwanag ng ahensya ang umano'y anomalya sa mga proyekto. Tanggalin nyo na lang, makakasave pa ang Pilipino. Ganon din naman magbigay kayo ng flood control budget, gagaguhin lang, di ba? Gagaguhin lang ang taong bayan. Biruin mo, 55 million, sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. ni isang hollow block, ni isang bakal, wala siyang nakita. Paano pa kaya yung mga bilyones na ibinibigay sa mga kontraktor? Di ba? Kaya dapat lang, kayo ba mga kababayan, sang-ayon ba kayo na hindi na muna pondohan yung flood control projects na yan? Ako, sang-ayon ako para naman makatipid po ang ating bansa at para walang makurap itong mga kurakot nating mga opisyal ng gobyerno. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibyo natin? I-comment nyo na lang. At eto, nako, hindi sumipot yung mga hindi sumipot na mga kontraktor ipapasubpina. Senate to subpoena flood control contractors who skip hearing. Nako po. Ayan, nagtago-taguan na mga kababayan. Naghabulan na. Anong akala nyo dito sa Senado? Aso at pusa at daga. Maghahabulan kayo. Ngayon, ipakita nyo yung mga pagmumukha nyo sa mga Pilipino. Para makita naman, bago kayo makulong, kung makukulong man, makita muna namin kayo. Kahit sa video man lamang ang mga pagmumukha ninyo, para maging example kayo. Diba? Dapat dito, pag hindi pa yan umattend, i-contempt na yan mga kababayan. Para hulihin ang mga yan. Kakapal na mukha, bilyones ang kinurap sa gobyerno, tapos kung ipapatawag sa hearing, hindi man lang magpapakita. Diba? Nakakasama kayo ng loob. Diba? Bilang isang taxpayer, nako, bilyones yan no? Kung yung bilyones na yan inilagay sa magandang programa ng ating gobyerno, di sana pakinabangan pa ng taong bayan, di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Good job, Senator Marcoleta. Ito naman, pasalahan naman po natin si COMELEC Chairman George Garcia. Aba, nanakawan. Ito ang balita. COMELEC Commissioner George Garcia ninakawan ng pera at cellphone habang kumakain sa resto. Agoy na sakuha ng CCTV ng restaurant, isang grupo umano ng nasa likod ng pagnanakaw. Ayun. Paano? Ito na po yung justification na hindi nga talaga safe ang Pilipinas. Kasi mga kababayan, si Torre, di ba, nung nakarang araw, nag-post na mga trolls daw, ang mga DDS kasi nagpapakalat ng maling impormasyon patungkol po sa hindi maganda ang Pilipinas. Kung ganito ba naman, paano mo maipagmamalaki ang Pilipinas kung pati chairman ng COMELEC ninanakawan ng cellphone at pera? Nasaan na po si Torre? Diba si Torre po ay nasabi na yung mga DDS lang ang nagpapakalat na masama ang kalagayan ng Pilipinas. Hindi safe ang Pilipinas. Ito na kayo ng patunay na talagang hindi talaga safe ang Pilipinas dahil may mga magnanakaw dito sa ating bansa. Bukod sa mga normal na mga magnanakaw, may mga tawag dito, may mga nakapormang mga magnanakaw, may mga opisyal na magnanakaw, okay? Alright, speaking of Torre, eto mga kabayan, si Torre. Sabi po dito ni Torre humingi ng pasensya dahil hindi agad masagot ang mga tawag sa 911. Nako po. Torre.
Sabi mo nung una, 5-minute response ang gagawin nyo. Pero bakit ganito? Ha? Ay hanggang yabang ka lang pala eh, no? Gusto mo lang meron kang maipagmalaki, wala namang maipagmamalaki, di ba? Tore, humingi ng pasensya dahil sa hindi agad masagot ang tawag sa 911. Paano na yung 5 minutes response ninyo? Kung sa pagtawag pa lang, sa pagsagot nyo pa lang, iaabutin na kayo ng 1 oras. For example lang, aabutin na kayo ng 30 minutos, wala na yung 5 minutes ninyo. Di ba? Posibleng yung humihingi po ng emergency or humihingi po ng tulong sa inyong emergency hotline, di ba? Ay matsugi na sa tagal ninyong rumisponde. Nako po. Akala ko pa naman 5 minutes lang tapos na, Tore. Ngunit ngayon humihingi ng pasensya si Tore. Anong masasabi niyo diyan mga kabayan? Ang masasabi ko lang, ang yabang mo, pre. No, ang yabang mo, sir. Sir pala. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito. Mabubunyag na lahat, may bumaligtad, umamin na. Magugulat ka, dito. Nabulabog House Speaker na huli, timbog na. Yan mga kabayan, patungkol po rin ang ating alamin at eto na nga. Simulan na po natin to. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang walang makakatakas, lahat kayo ay magbabayad sa batas. Ito ang yung unang babala ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson na walang iba kasi si Senator Dante Marcoleta matapos magsimulang Senate investigation patungkol sa maanumalyang flood control project na tila isinasangkot ang ilang mga personalidad katulad na lamang ni Kongresista at Ako Bicol Party List na walang iba kundi si Zaldico, former Pampanga Representative Dong Gonzales at maging ay Pasig candidate for mayor na si Sara Discaya na tila nasa likod di umano ng mga kumpanyang sangkot sa bilyong pisong flood control projects na hindi daw napakinabangan ng marami sa ating mga kababayan. Ayon pa kay Senator Marcoleta, hindi niya palalagpasin at kanyang bubusisiin ang mga di umano'y may kinalaman sa pagkulimbat ng di umano'y pera maging ang tila paglustay ng pondo ng bayan. Hindi daw basta-basta maproyekto o halaga ng mga flood control project na tila pinaglaanan ng pamahalaan ng 1 bilyong piso kada araw. Ngunit hanggang ngayon ay tila nagsasuffer pa rin ang marami sa ating mga kababayan sa lumalalang baha sa bansang Pilipinas. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, talagang lintik lang ang walang ganti. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos na ang ginawang hearing ngayong araw kung saan ay walang pagdadalawang isip buong tapang na binanatan ng Senator Dante Marcoleta ang lahat ng mga politikong may kinalaman sa maanumalyang flood control project na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Banat pa na marami sa ating mga kababayan ay kung mapapatunayan man na talagang may kinalaman ang mga taong nabanggit ay dapat lang talaga silang parusahan, tanggalan ng kakayang makatakbo sa posisyon at mas lalong dapat silang ikulong para di na sila makaulit pa at para di na sila maparisan pa. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, naku naman kung ano talaga ang ginawa mong kasalanan, kahit anong gawin mong pagtatakip dito ay talagang lalabas at lalabas ito at kahit anong gawin mong pagtakas ay talagang darating ang panahon na pagbabayaran mo ito. Kaya ikaw Zaldico, kahit anong gawin mo pang pagpapalusot ay hindi ka na makakalusot kasi si Idol Marcoleta na ang mag-iimbestiga ng inyong mga kabulastugan. Kung ako pa sa inyo ay aminin mo na lang lahat ng kasalanan mo at sabihin mo na kung sino ang mga taong nasa likod nito. Alam naman namin na hindi ikaw ang pagsimuno na ito at alam naman natin na hindi mo magagawang lahat ng ito kung wala kang kapit na makapangyarihang tao. Hindi naman hinihingi ng pumaliktad ka, ang hinihingi namin
ay sabihin mo na ang katotohanan para matapos na ang walang katapusang anomalya sa mahal nating bansang Pilipinas. Ang gaba dili jud magsaba, lintik lang ang walang ganti. Ang inaapi-api ninyo si Idol Marcoleta noon, ngayon humanda kayo kasi hindi siya titigil hanggang sa maparusahan na ang lahat ng mga politikong walang ibang ginawa kundi ang magnakaw lamang sa kaba ng taong bayan. Payo ko lang sa inyo ay lubos-lubosin na ninyo ang mga maliligayang araw ninyo kasi hindi na yan magtatagal pa. Ramdam na ramdam ko na magbabayad ng mga taong may malaking kasalanan, hindi lamang sa mga Duterte maging sa taong bayan. Malapit na ninyong pagbayaran ang mga panluloko, pang-uuto at paggamit ninyo sa mga Pilipino. And quote. So yun mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, mga karibin natin, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.